Dominant Protector. Credit to the author. 771 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bubuksan natin ang champagne para ipagdiwang ang pagkamatay ni Terence ngayong gabi. Para sa mas malaking tagumpay sa ating negosyo sa Starfield City. Gusto ni Irving na patayin si Terence kahit sa kanyang panaginip. Ngayong natupad na ang kanyang pangarap, siya ay nasa buwan na at hindi alam kung ano ang gagawin. I think it's about time. Ang bomba sa kotse ni Terence ay sisubog na kahit anong segundo ngayon, di ba? Tumingin si Yasong sa kanyang relo. Cody, buksan mo ang TV. Baka makita natin ang balita sa TV, utos ni Irving. Oo, Master Bing. Gustong buksan ni Cody ang TV ngunit napatigil siya ng isang tawag sa telepono. Walang kamalay-malay na kinuha ni Cody ang kanyang telepono at tiningnan ang pangalan ng papasok na tawag. Ito ay mula kay Terence. Nag-isip siya at sinagot pa rin ang tawag. Kahit na hindi niya alam kung bakit siya tinatawagan ngayon ni Terence, hindi pa rin masamang ideya marinig kung paano siya nahuli sa pagsabog. Hello? Terence, anong problema? Mahinang tanong ni Cody. Cody bro. Naalala ko lang na may aayusin ako ngayon, iiwan ko muna ang kotse ko sa pwesto mo. Ingatan mo yan. Kung may nangyari sa kotse ko, hahanapin kita. Tinapos ni Terence ang tawag nang matapos siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong pinagsasabi mo, abo? Napatulala si Cody. Nakatitig ang mga mata niya sa monitor screen. Natigilan siya, hindi gumagalaw kahit isang pulgada, para siyang na-immobilize ng isang paralyzed spell. Anong ginagawa mo? Nagulat si Irving sa, ni Cody habang nagrereklamo. Master Bing, hindi maganda. Hindi maganda. Bumalik na. Nagising si Cody sa reklamo at bumalik sa kanyang katinoan habang itinuro niya ang monitor screen gamit ang nanginginig na mga daliri. Nakabalik na siya. Anong bumalik? Nagulat si Irving. Terence. Nagbalik na si Terence. Nagmamadaling sabi ni Cody. Pabalik na ang kotse ni Terence sa underground parking namin. Ano? Anong sabi mo? Nagulat si Irving nang ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa monitor screen. Naalimpungatan siya sa nakita. Ang nakita lang niya ay ang sirang van ni Terence na muling lumitaw sa parking lot ng kanyang gusali. Bilisan mo, ilabas mo yang tanggang van na yan. Wala kaming susi, at huli na para itulak ang sakyan palabas ng puwersa ngayon, 5 minuto na lang ang natitira bago ay activate ang bomba. Tumingin si Yasong sa monitor screen at itinuro ito, nanginginig, Master Bing, dapat tayong tumakbo para sa ating buhay. Buwagin mo ang bomba at itapon mo sa amin. Nagpanik si Master Bing habang nagutos. Master Bing, wala tayong sapat na oras para dyan. Tsaka sino ang may mga ball ang pumunta doon ngayon? Nagmuni-muni si Cody at nagmungkahi, tinatayang aabot tayo ng 2 minuto sa ground floor gamit ang elevator. Mas mabuting takasan natin ang lugar na ito kapag kaya pa natin. Moherf * Sapper, move your hands and legs then, push me to the ground floor. Terence, mayabang kang anak ng ab *. Niloloko mo ako. Isang baliw na kinang sa kanyang mga mata na may dugo. Binilisan ni Cody ang kanyang paggalaw at itinulak si Master Bing sa elevator at habang sinusundan sila ni Janong at Yashong sa likuran nila. Natarante sila nang makarating sila sa ground floor, kumari pa ng takbo palayo sa gusali na parang walang nanunood. Wala nang pakialam si Irving sa lubak-lubak ng kalsada habang nagmamadali, bilis, bilis. Mas mabilis. 4 sa kanila ay matagumpay na nakatakas sa gusali at habang sila ay tumatakbo pa rin, isang tainga na nagtatanggol sa boom ang maririnig mula sa kanilang likuran, kasunod ng tunog ng pagbagsak ng gusali. Ang isang bagong-bagong mataas na skyscraper ay na-flatten sa wala. Parang naiiyak si Irving nang makita niyang gumuho ang kanyang bagong gawang skyscraper. Gumuho. Muli. Para itong panaginip kay Irving. Ang unang gusali ay pinatag sa unang araw. Ngayon ang pangalawang gusali ay nawala na rin sa unang araw.
Ang bilis na ito ay napakabilis. Ito ay parang isang talaan na hindi pa nalalapit at hindi nalalapitin. Naubos ang dugo sa mukha ni Coldy at naging berdeng bakal. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Terence ang trick na ito. Iniwan ang sasakyan sa gusali sa huling 5 minuto. Sinong maglalakas loob na hawakan ang van? Kahit na alam nila kung nasaan ang bomba, walang sapat na pangahas na makalapit sa bomba. F***sake. Ano ang bombang ito? Bakit ganito kalakas ang kapangyarihan? Nakatitig si Irving sa patag na lupa, pula ang mukha habang nagtatanong. TNT. I was afraid that a normal bomb would not kill him. After all, he's a golden class master so I used. Mahina ang boses ni Yasong habang nagpapaliwanag. Skyscraper ko. Halos mapasigaw si Irving. Gaano kahirap gumawa ng skyscraper na ganito kataas? Ang unang gusali ay pinatag ni Terence at ngayon ang pangalawang gusali ay gumuho dahil sa pagsabog. Gayunpaman, sino ang maaari niyang sisihin? Si Terence o ang sarili niya? Pakiramdam ni Irving ay wala siyang magawa. Gusto sana niyang gamitin ang bomba para formal na patayin si Terence ngunit sa huli, buhay pa rin si Terence at ang kanyang skyscraper ay patag. Hindi ba ito kawalan ng katarungan? Kung ang gusali at si Terence ay parehong nahulog, si Irving ay hindi magiging ganito kabalisa. Ang pagpatay kay Terence para sa presyo ng isang skyscraper, ayos lang. Ngunit ligtas at maayos pa rin si Terence. Master Bing, hindi ko inisip na. Kung alam kong mangyayari ito, gumamit ako ng normal na bomba. Nang makita kong gaano naging pangit ang mukha ni Irving, nagkasala si Yashong. Terence, kung hindi kita papatayin, hindi Irving ang pangalan ko. Ang yabang mo. Hindi sinisi ni Irving si Yashong. Sa bawat karaingan ay may mananagot. Sa bawat utang, may nangungutang. Nag-iingat lang si Yashong. Gusto niyang matiyak na ang bombang ginamit ay kayang pumatay kay Terence, kaya walang paraan na masisisi siya ni Irving sa pagiging maingat. Masisisi lang niya si Terence sa pagiging makulimlim, ibinalik ang bomba pabalik sa gusali. Ngunit sa sandaling ito, muling nagring ang telepono ni Coldy. Si Terence. Tumingin si Coldy sa screen at maingat na sinabi. Sagutin mo, pakinggan natin ang sasabihin niya. Kinagat ni Irving ang kanyang mga ngipin. Hello. Sagot ni Coldy. Coldy bro, anong nangyayari sa building nyo? Nasa parking lot nyo pa yung sasakyan ko, di ba medyo irresponsible kayo? Kayo na po ang magbayad niyan. Parang nabigla si Terence. Gustong sumigaw ni Coldy ngunit nagpipigil siya matapos magmuni-muni. Narinig ni Irving na nakatayo sa tabi ang buong pag-uusap, iniunat niya ang kanyang kamay kay Coldy, ibigay mo sa akin ang telepono. Mabilis na ipinasa ni Coldy ang telepono kay Irving. Terence. Okay, maghanda ka. Puno ng puot ang tono ni Irving. Sabi ko, Master Bing, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ngayon, ang sasakyan ko ay nasasangkot sa problema ng katangahang gusali mo. Dapat babayaran mo man lang ang pagkawala ko, di ba? Mahinang sabi ni Terence. May delikado ba kayo sa loob ng building? Gusto nyo i-report ko to sa pulis? 772. Halos lumabas ang usok sa ulo ni Irving. Ang pulis. Kanino ko dapat isumbong ito? Ikaw ang nag-flat sa skyscraper ko gamit ang bomba, okay. Gayunpaman, talagang ayaw ni Irving na masangkot ang pulis. Sino ang nakakaalam na ang pulisya ay maaaring mag-imbestiga ng isang bagay na hindi pinalad? Pagkatapos ng lahat, ang pagsabog ay nangyari sa skyscraper parking lot ng Irving. Kung ang mga pulis ay susubaybayan pabalik ang pinagmulan ng bomba, si Irving ay natakot na sila ay talagang makakuha ng isang bagay mula dito. Siraman lang ang pinag-uusapan natin ngayon. Kailangan mo ba talaga ng kaunting pera? Naiinis si Irving. Master Bing, malaki ang pagkakaiba ng maliit na pera na iyon at ng kotse ko. Ang kotse kong iyon ay isang high-end na kotse. Gumastos ako ng 300,000 para dito, alam mo. Mataimtim na sabi ni Terence. F***sake. 300,000. Muntik nang basagin ni Irving ang telepono sa lupa. 300,000.
Bakit hindi ka magnakawan sa bangko sa halip? Naisip mo ba na nagmamaneho ka ng BMW? Kahit na iyon ay isang BMW van, tiyak na hindi ito nagkakahalaga ng 300,000. 300,000, babayaran kita. Ayaw ni Irving na masaktan si Terence, ngunit pakitandaan ang kaganapan ngayon, hindi ito ang katapusan. Ha? Coldy bro, may account number ko, ipalipat niya ang pera. Ngumiti si Terence. This time, hindi ka nalalagpas sa bank limit ulit, diba? Hingal na hingal si Irving. Direkta niyang in-end ang tawag at walang awa niyang binasag ang telepono sa lupa. Master Bing, this time talagang nahaharap tayo sa bangkarota. Wala nang pakialam si Coldy sa telepono dahil wasak na ang kanyang puso. Dalawang skyscraper. Ang isa ay sponsored ni Gerald at tumulong lang siya ng pera, ngunit ang pangalawang gusali ay kumpleto sa kanyang bulsa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon para itayo ito. Nang gumuho ang skyscraper, dumyugo ang kanyang puso. Napakaraming pera ang nasayang. Ang kanyang dugo, pawis, at luha ay wala na ngayon. Simulan mo na bukas ang relocation project. Give-in mo ang mga slums at pati na rin ang tahanan ng mga bata. Itayo mo sila ng mga bahay. Gusto kong bawiin ang nawala. Napaungol ng malakas si Irving. Ilipat ang proyekto, bilis. Oo, Master Bing. Tumango si Coldy. Paano ang skyscraper ni Irving? Kalimutan mo na yan. Kumuha ka na lang muna ng pwesto bilang opisina natin. Itatayo natin muli ang skyscraper kapag kumikita tayo ng sapat na pera ng mga slums at tahanan ng mga bata. Wala nang pakialam si Irving sa kanyang dignidad ngayon. Alam niyang hindi sila makakagawa ng isa pang skyscraper sa ngayon. Nagdusa sila ng husto, at kung hindi sila nagsimulang kumita ng pera ngayon, bangkarote na lang ang naghihintay sa kanila. Nais ni Irving na ipakita ang kanyang mga resulta sa house sale ng formal, ngunit hindi lamang siya nabigo na gumawa ng anumang makabuluhang resulta, ngunit ang kanyang mga skyscraper ay na-flatten din ng 2 beses. Imposibleng maging bahagi siya ng mga hail ngayon, hiling niya na sana ay hindi siya kunin ng mga tagapagmana ng house sale para magbiro. Okay, understood. I'll go to the slums personally tomorrow. Napabuntong hininga si Coldy. Ang pakikipaglaban kay Terence ay negosyo ni Irving. Wala siyang magagawa na posibleng makapinsala sa kanya dahil hindi man lang maituturing na kalaban niya ang kanyang mga alipin. Sa ganang kanya, walang paraan na mapapanalo nila si Terence sa paglalaro ng dirty ngayon. Ngayon, ang kanilang gusali ay patag at buhay pa si Terence. Anong malas iyon? Sina Cheryl, Yasi, Josephine at Martha na nasa hindi kalayuan sa gusali, ay nakatingin sa skyscraper ng Irving, hindi alam kung ano ang mangyayari sa gusaling nasa harapan nila. Cheryl sis, may mali ba dito sa building? Nagpanik si Yasi habang nagtatanong. Huwag kang mag-alala, maghintay ng matyaga. Hindi rin alam ni Cheryl kung ano ang nasa isip ni Terence. Oh! Isang bomba ang sumabog ng tumango si Yasi sa kanyang ulo. Ang sumunod na eksena ay parang isang espesyal na epekto ng pelikula. Ang skyscraper ay bumagsak sa lupa at nag-transform sa isang patag na lupain. Gumuho ang skyscraper ni Irving. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl at maging si Josephine at ang kanyang ina ay nagulat din. Wow! Napakalakas ni Shield bro. Nipatikip ng bibig si Yasi sa sobrang takot. Ito ay isang kakaibang eksena sa harap niya. Hindi siya makapaniwala na ginawa talaga ito ni Terence para sa kanya. Biro lang ang sinabi niya kanina dahil alam niyang hindi simpleng gumuho ang isang gusali. Ngunit, ginawa ito ni Terence. Isang bakas ng matamis na kaligayahan ang namumulaklak sa puso ni Yasi. Napakabait ni Shield bro sa kanya. Gusto niyang panoorin ang buong proseso ng gumuhong gusali at narito, pinagbigyan ni Shield bro ang kanyang hiling. Walang duda, layaw ang babae. Kinusat ni Cheryl ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Gumuho ba ang gusali? Naisip ni Josephine na si Terence ay masyadong walang awa. Hindi ba't kanina pa niya pinatag ang kanilang gusali, at heto na naman ang ginagawa niya. Binanggit nga ni Master Bing na ang gusaling ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon.
100 milyon ang nawala sa manipis na hangin na parang wala lang. Magkano ang pera noon? Si Josephine ay nakatingin sa kawalan. Si Martha ay nakaramdam din ng kirot sa kanyang puso. Gaano kaganda kung 100 milyon ang mailipat sa kanya? Sobrang sayang. Masaya ba? Nang ang lahat ay nasa lupa na ang kanilang mga panga, bumalik si Terence. Oh, Shield bro. You are so powerful. Yasi is exhilarated. Napasigaw si Yasi. Nasagot na rin sa wakas ang hiling ko. Sobrang saya. Terence, paano mo nagawa iyon? Nagulat si Cheryl paano nagawa ni Terence ang gawaing iyon. Terence, okay ka lang. Ayaw magpatalo ni Josephine. Ha, gusto ni Irving na patayin tayong lahat sa pamamagitan ng pagsabog kaya nilagyan niya ng time bomb ang sasakyan natin. Walang pakialam si Terence na magpaliwanag ngayon dahil tapos na ang panganib. Ang ginawa ko ay pinaandar ko na lang ang kotse ko pabalik sa basement ng building. Bomba ng oras. Napailing si Cheryl. Dati sinabi mo na may sira sa sasakyan mo, pero ang ginawa mo lang ay suriin ang bomba. Tama ka. Natakot ako na baka magpanik ang bomba kaya hindi ko sinabi sa inyo ang tungkol sa bomba. Tumanggaw si Terence. Why were you doing something so delikado? You should have escaped with US when you know there was a time bomb in the car. Why did you send the car back instead? Natakot si Josephine nang marinig niya si Terence. Paano kung hindi niya nakalkula ng maayos ang oras? Ang bagay na madudurog sa mga piraso ay hindi ang gusali kundi si Terence kung siya ay pabaya. Ginawa ba ito ni Terence para lang pasayahin si Yasi? Hindi maganda ang pakiramdam ni Josephine sa naisip. You're being too generous. Tsaka kung itatapon ko lang ang sasakyan ko sa tabi ng kalsada, madadami ang mga inosenteng tao sa kalsada. Nagkibit balikat si Terence. Ang pinakamagandang lokasyon na naisip ko ay ang skyscraper underground parking lot ng Irving dahil mapipigilan nito ang pagkamatay ng mga inosenteng tao. Oh, kung gayon ay patay na si Irving. Excited na tanong ni Yasi. Nope. I warned them before the bomb explode. Sino ang magbabayad ng kotse ko kung namatay sila? Hindi inakala ni Terence na kaya niyang patayin si Irving gamit ang isang bomba. Kahit walang tawag, nakikita pa rin nila si Terence na nagmamaneho pabalik ng kotse mula sa monitoring room. Kaya niloloko lang sila ni Terence sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. 773. Oh Shield bro, sabi mo kanina bibili ka ng bagong sasakyan di ba? Parang pinagplanuhan mo lahat eh. Mas makulat ka kay Yas. Ngumisi si Yasi na parang pusa. Ha, hindi kasing sanggit mo. Ngumiti din si Terence. Siguradong mas makulat kaysa sa akin pero mas mahal ni Yasi ang mga makulit. Naramdaman ni Yasi na bagay sa kanya si Terence. Siya ang kanyang tasa ng tsaa. Maaari silang maging isang perpektong pares. Terence, sigurado ka bang walang kahihinatnan sa pag-flat muli ng skyscraper nila? Sumimango si Josephine. Masyadong obvious si Yasi. Kahit mahal mo si Terence, mapipili mong huwag ipahayag sa harap ko, di ba? Hindi ko ginawa iyon. Sila mismo ang gumawa ng lahat mula sa paglalagay ng bomba hanggang sa pag-flat ng skyscraper. Kailangan ko pang tumawag ng taxi para mabawi ang bayad ko. Sabi ni Terence as in parang dumudugo ang puso niya. That was my first car, very memorable. Do you still remember how our love sparkled there? Anong pinagsasabi mo? Namula si Josephine. Bigla niyang naalala ang nangyari noong gabing iyon. Dahil sa gamot na ipinakain sa kanya ni Rowan, hindi niya napigilan ang sarili. Iyon din ang unang beses na hinawakan ni Terence ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, kinumpirma din niya ang kanyang nararamdaman para kay Terence, at nagsimula silang mag-date. Malamang. Hindi maalala ni Josephine ang mga detalye. Pakiramdam niya ay nahulog siya kay Terence sa sandaling iyon. Naglalagay pa rin ng cool na mukha ang miss, na nagkukunwaring hindi narinig sina Terence at Josephine. Terence, paano tayo babalik ngayon? Tanong niya pagkatapos nilang mag-sweet talk. Tinawagan ko na si Uncle Fredo para sunduin kayo. He should be on his way now.
Nagpatuloy si Terence, sa pag-uwi, maaari mo bang tulungan si Auntie Wong sa cheque kapag dumaan kayo sa bangko? Hindi pa siya nakakagawa ng mga bagay na tulad nito dati. Okay. Tumango si Miss, walang kibo pa rin ang mukha. Walang makaalam kung ano ang iniisip niya. Hindi man maliit ang sasakyan ni Uncle Fredo, 5 tao lang ang kasya nito. Nangangahulugan ito na si Terence ang extra sa labas. Nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang mga paa at hayaan si Uncle Fredo na ipadala ang mga babae sa paaralan. Naisip ni Cheryl na hindi sila magkasya, kaya tinanong niya, paano ka babalik? Kailangan kong hanapin si Amara Song at tanungin siya kung may mga dokumentong kailangan para sa nasirang sasakyan. Sagot ni Terence. Habang nag-uusap sila, natano ang Bentley ni Uncle Fredo. Binuksan ni Terence ang pinto para pumasok si Martha sa co-driver seat kasama ang mga babae sa likod. Sa buong buhay ni Martha, hindi pa siya nakasakay ng ganoon kagandang kotse. Ang ibabaw ng kotse ay mahusay na pinakintab. Ang kanyang puso ay tumibok tulad ng mga kuko ng isang mahal. Sa TV lang niya nakita ang kotseng ito. Hindi niya alam na magkakaroon siya ng karangyaan sa pag-upo dito. Si Josephine, sa kabilang banda, ay medyo awkward dahil hindi sumasali si Terence. Ang pag-upo kasama sina Cheryl at Yasi ay hindi siya komportable, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang bigla niyang maalala na pumunta siya rito kasama sina Cheryl at Yasi sa kotse ni Terence. Ang driver, si Uncle Fredo, ay nagpapakita rin ng paggalang kina Josephine at Martha. Wala siyang kahit isang onsa ng paghamak sa kanyang mga mata. Sa katunayan, kahit na si Terence ay hindi isang Mystic Class Master, igagalang pa rin ni Uncle Fredo ang mga tao sa paligid niya. Ito ay dahil kay Pablo, at pangalawa, dahil matagumpay na nailigtas ni Terence si Cheryl ng ilang beses. Dahil sa dalawang salik na ito, higit na igalang ni Uncle Fredo ang kaibigan ni Terence. Bukod dito, nalaman ni Uncle Fredo na Terence ay isang Mystic Class Master kahapon. Gumawa pa siya ng golden class na aso, hindi kukulangan. Ang paggalang ni Uncle Fredo kay Terence ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, tulad ng pagsamba sa isang malakas na amo. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit tatawagan ni Terence si Uncle Fredo para kunin sila. Alam niyang hindi magiging bastos si Uncle Fredo sa kanila. Para naman sa Miss at Yasi, pareho silang mabait sa puso. Malinaw na hindi sila gagamit ng pera para pukawin at hamanin si Josephine. Sa totoo lang, noong digmaan ni Cheryl at Josephine, hindi kailanman binanggit ni Cheryl ang tungkol sa kanyang katayuan, pamilya, pera at iba pa. Ang pinagtatalunan nila ay kung sino ang mas maganda, kung sino ang pwede sa threesome. Nakita ni Terence na katawa-tawa ang lahat at kasabay nito, naiintindihan niya ang Miss sa mas malalim na antas ngayon. Hindi pinagkaiba ng Miss ang mga taong may pera at katayuan. Sa unang pagkakataon noong nakilala niya si Terence, nagalit siya sa kanya. Ito ay isang mekanismo ng pagtatanggol na mayroon siya laban sa mga estranghero. Mula pa noong bata pa siya, hindi nagkaroon ng kaibigan si Miss. Kaya imposibleng tanggapin niya ang isang lalaking mananatili sa kanya sa iisang bubong. Mas lalo lamang nitong sinasalamin ang kanyang malungkot na nakaraan. Matapos makilala ang Banibin sa loob ng ilang panahon, nalaman ni Terence na ang Miss ay talagang isang napakakaibig-ibig na babae sa personal. Habang mas matagal silang magkakilala, mas cute siyang nakita ni Terence. Nagsimulang maglakad si Terence papunta sa paaralan pagkatapos silang paalisan. On the way to school, naisipan niyang bumili ng 7-seater station wagon. Kung hindi niya mailalabas ang lahat ng sabay-sabay. Kung siya ay nagmamaneho ng Josephine, Jacob, Jarlene, at Willa lamang, kailangan niya lamang ng isang normal na kotse, ngunit sino ang nakakaalam kung sina Cheryl at Yasi ay nais na sumali. Ang paghahanap kay Amara Song ay isang dahilan lamang. Ayaw niyang mag-alala si Cheryl sa kanya, kaya ginamit niya iyon bilang dahilan para itago ang katotohanang naglalakad siya papuntang paaralan. Si Akira ay nagkaroon ng napakagandang pagnakawan sa 2 araw na ito. Nakatay siya ng matabang tupa kahapon at matagumpay na nakatakas mula sa pagtugis ni Amara Song. Ito ay nagpasaya sa kanya. Pakiramdam ni Akira ay isa siyang daga na nanunuya sa isang pusa. Napakaganda ng pakiramdam niya.
Ngayon, hindi rin ganoon kalala ang swerte niya. Nakilala niya ang isang miyembro ng organisasyon ng magnanakaw, at habang ang magnanakaw ay masayang naghahanap ng lugar para mabilang ang mga ninakaw na pera. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Akira habang sinusundan siya. Maaaring siya ay isang magnanakaw ngunit mayroon siyang matibay na prinsipyo. Tina-target niya lamang ang mga taong mayayamang walang kawang-gawa, mga taong gumagawa ng masama, at mga taong nasa parehong propesyon. Minsan, nagde-double cross si Akira sa isa pang magnanakaw. At ngayon ang miyembro ng organisasyong magnanakaw ay tinutukan ni Akira. Maingat na sinundan ni Akira ang magnanakaw sa likuran, na inggit kung gaano karaming pera ang ninakaw niya upang mapunan ang bulsa sa kanyang pantalon. Ito ay isang kapalaran, marahil $10,000. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang pera, ngunit kung titingnan ang laki ng wallet siguradong galing iyon sa isang mayaman. Baka may mga shopping cart din sa loob ng wallet. Ayon sa nakaraang karanasan ni Akira, maraming mayayamang individual ang may mga shopping card at kupon sa loob ng kanilang wallet na maaaring direktang gamitin para sa pagkonsumo. 744. Kung mayroon siyang shopping cart, maaari niyang bigyan ang mga bata sa orphanage ng maraming masasarap na pagkain. Napangiti si Akira sa naisip. Dahan-dahan, sinasadya niyang sinundan ang magnanakaw sa isang malabo na daan sa likod. Gayunpaman, pagkatapos na sundan ng kaunti ang magnanakaw, naramdaman ni Akira na parang may mali. Bakit hindi sinuri ng magnanakaw ang pera sa wallet o kinuha ang pera at itinapon ang wallet? Sa pangkalahatan, ang isang magnanakaw ay hindi kailanman magtatago ng isang ninakaw na pitaka sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Ilalabas nila ang mga mahahalagang bagay sa lalong madaling panahon upang itapon ang anumang ebidensya, gaano man kamahal ang wallet. Kung hindi, kung matuklasan ng ibang tao, sila ay mahuhuli ng mga nakaw na gamit. Sa pangunahing kalsada, ang magnanakaw ay napakaingat, na may katuturan. Pero ngayong nasa liblib na eskinita sa likod, hindi pa rin nilabas ng magnanakaw ang pitaka. Ito ay tila hindi makatwiran. Si Akira ay isang napakamaingat na tao. Naniwala siya sa katagang kapag hindi umaayon sa inaasahan, may mali. Sa tuwing nararamdaman ni Akira na parang ikaw ay nahinala, automatiko siyang susuko sa paghabol. Gusto niyang tumalikod para umalis, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang may 4 na malalaking lalaki sa eskinita na humaharang sa kanyang pagtakas. Bumilis ang tibok ng puso ni Akira dahil napagtanto niyang ang mga taong ito ay dumating para sa kanya. Masyadong nagkataon lang. At sa pagkakataong iyon ay tumalikod na ang magnanakaw na kanyang nakabuntot. Ngayon lahat ng 5 tao ay nakapalibot kay Akira, na inipit ang kanyang likod sa isang mataas na pader. Yu Akira, hindi mo ba ako nakikilala? Sa lahat ng 4 na matipunong lalaki, may nakasuot ng hikaw, na halatang pinuno. Nakatitig siya ng diretso kay Akira habang nagsasalita. Ang kanyang ngiti ay nagpakita ng kanyang mga gininto ang ngipin kasama ng mga masasamang mata. Sino? Sino ka? Nagkakamali ka ba ng tao? Natatawang sabi ni Akira na kinakabahan, tumingin sa paligid ng maingat. Siya ay naghahanap ng isang ruta upang makatakas, lamang upang mapagtanto na ang pader sa likod niya ay masyadong mataas. Gustuhin man niyang tumakbo, hindi niya magawa. Pinalibutan siya ng 5 buff men. Ang anumang pag-iisip tungkol sa pagtakas ay walang silbi. Bagamat hindi masama ang tiyanggang ni Akira, hindi ito nangangahulugan na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang labanan ang 5 lalaki. Kahit na alam ni Akira ang martial arts, isa pa rin itong laban sa 5. Yu Akira, nakalimutan mo talaga ako. Saway ng lalaking may suot na hikaw. Itinuro niya ang kanyang pandiya, sumigaw, "You bitch, you kick apart my testicles." Nakalimutan mo na ba iyon? Ah! Sabi ni Akira. Napakurap siya at napagtanto kung sino ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan at hindi niya maiwasang mapangiti. Then she said, "Well, if it isn't Blackbird brother. Ah, how are you doing? Ilang araw na kitang hindi nakikita. What few days are you talking about? It's been over half a year already. I have been lying in a hospital bed for the past half year." Umirap si Blackbird brother.
Nagnakaw lang ako ng pera sa isang maliit na pulubi, pero binasag mo ang aking mga testicle. Hindi ba't magnanakaw ka rin? Paano ito nabibigyang katwiran? Habang nakahiga ako sa isang hospital bed, hinahanap ko ang iyong kinaroroonan. Ah! Anong kailangan mo sa akin? I mean, hindi naman tayo ganoon ka-intimate, di ba? Ang kaba ni Akira ay napalitan ng takot. Siya ay nalampasan at wala siyang pagkakataong manalo sa isang suntukan. Anong ginagawa mo? Shithead Akira, nagnakaw ka sa mga alipin ko sa lahat ng oras. Paano mo inaakala na kukunin ko ang aking kabayaran? Malamig na tumawa si Blackbird Bro. Akira, let me tell you one thing, ngayong nasa kamay ka na, huwag mo nang isipin na tumakbo. This is my territory. Sinadya kitang ihatid sa akin, at hindi naging madali. Ito ay tulad ng sinabi ni Blackbird Bro. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kahit na siya ay may higit na kakayahan sa Qigong, hindi pa rin siya makatakas. Ang kanyang Qigong ay hindi magiging sapat na pampalakas para tumalon siya sa mataas na pader. Ah, hindi naman ganoon karami. Ilang libo lang. Maibabalik ko ito sa iyo. Mahinang nagsalita si Akira. Ilang libo. Sinong niloloko mo? Sa nakalipas na ilang taon, ang perang ninakaw mo sa amin ay umaabot na sa mahigit ilang daang libo. Malamig na sagot ni Blackbird Bro. Kahit mabaliwala ko ang utang na iyon, paano na ang mga testicle ko? Ako, Blackbird, ay isang kilalang tao sa underworld. Kung may makakaalam na ang mga testicle ko ay nabasag ng isang babae, ano ang matitira sa aking pride? Ah! Well, ano ang gusto mong gawin kung gayon? Kinakabahang tanong ni Akira. Ang gusto talaga niyang sabihin ay hindi niya sinasadya na mangyari iyon. Kung hindi ninakaw ni Blackbird Bro ang pera ng batang babae at hinawakan ng hindi huwasto ang babae, kung gayon bakit ilalabas ni Akira ang kanyang galit sa kanya sa pamamagitan ng isang sipa sa kanyang mga bola? Sa oras na iyon, nag-iisa si Blackbird, at hindi siya ang kalaban ni Akira. Higit pa riyan, nang masugitan siya ni Akira, nakatakas siya gamit ang kanyang Qigong. Wala nang oras para mag-react si Blackbird. Ano? Ako, Blackbird, ay nanumpa na ako ay isakatuparan ang aking paghihiganti. Tinitigan ni Blackbird si Akira na may pervert na mga mata. I will give you two choices. The first choice is for you give yourself and become my woman, and then we can be a family. Then, I will forgive you for your actions. Ah! Ano pa ba? Ano pa bang choice ko? Kumunat ang noo ni Akira. Isa bangungot ang pagpili ng mapipilitang maging babae ni Blackbird. Mas gusto niyang magpakamatay. Well, may isa pang pagpipilian, ngunit iminumungkahi ko na huwag mong piliin ito. Ngumisi ng masama si Blackbird. The last option is to let me finish my business with you, and then let my fellow brothers finish also. Magnanakaw lang si Blackbird Bro. Ang mga bagay tulad ng pagpatay ng mga tao ay hindi tumutugma sa kanyang agenda, kaya nakaisip siya ng dalawang opsyon para kay Akira na malupit pa rin, ngunit hindi nakamamatay. Ah! Wala sa mga ito ang magandang pagpipilian. Akira rolled her eyes. The thing is that, actually, may boyfriend na ako. Kaya hindi ko matuloy ang request mo. Boyfriend? Kanino ka nagsisinungaling? Balita ko virgin ka pa. Dinilaan ni Blackbird Bro ang kanyang labi. Hindi pa ako nakasama ng dalaga, hehe. Ah! Actually, chismis yun. Nagawa ko na sa boyfriend ko. I'm not as pure as you would think. I've been deflowered already, kaya hindi ako nakakatuwang makipagkulitan. Akira was in a pickle. Kailangan niya ng dahilan. Paano magiging napakahiwalay ang eskinita na ito? Kanina pa sila nandoon na walang dumadaan. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong tumawag ng tulong. Nako, kung ganyan ang sinabi mo. Tapos, second choice lang ang mapipili mo. Hindi naman magtatagal maglalaro tayo. Wala kaming pakialam kung na-deflower ka na. Diba, mga kapatid ko? Tumawa masama si Blackbird Bro kasama ang kanyang mga alipin. Yeah, we don't mind. Hahaha. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang tumawa ng malakas.
Pero, mapapaisip ang boyfriend ko. Mabilis na idinagdag ni Akira. Don't you dare touch me. Papatayin ka ng boyfriend ko. I have warned you. He is very powerful. His martial skills are second to none. Kung magagalit ka sa kanya, papatayin kanyang lahat. 755. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Blackbird at ang iba pa na parang narinig lang nila ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Hindi man lang mapipigil ng pulis ang buong organisasyon ko, at boyfriend mo kaya? Si Superman ba? O si Ultraman? Ngumisi ang isa sa mga kampa ni Blackbird. Ha! Ang maliit na batang babae na ito ay iniisip na ang kanyang kasintahan ay ang pangunahing karakter ng isang nobelang pantasya. Liulay Baoyangming ang tawag sa iyong kasintahan. Ang isa pang mahilig magbasa ng mga nobela sa web ay kinutya siya. Kinabahan si Akira, ngunit ayaw niyang mawala ang kanyang kumpiyansa laban sa Blackbird. She laughed dryly, boyfriend ko. He's here. Biglang sumigaw si Akira sa tuwa, nasa likod mo siya. Darling, help me. Help me. Magpanggap ka, gusto mong ibahin ang atensyon namin at tumakas. Sa tingin mo ba maniniwala kami sayo? Malamig na tumawa si Blackbird. Halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ni Akira. Naisip niya na si Akira ay gumawa ng boyfriend on the spot para lituhin sila dahil wala siyang ibang paraan para makatakas. Totoo naman. Patuloy na sumigaw si Akira, iligtas mo ako. Mahal, nandito ako. Ang Akira mo. Si Terence ay hindi nagmaneho at hindi dumaan sa pangunahing kalye. Nagpasya siyang kumuha ng shortcut mula sa memorya patungo sa paaralan. Siyempre, hindi kailangang mag-alala ni Terence na mawala. Hanggat ang araw ay nasa langit, hinding-hindi mawawala si Terence. Ito ang pinakapangunahing kasanayan sa kaligtasan ng buhay sa mga gubat. Mabubuhay lamang siya kung alam niya kung paano mabilis na makilala ang mga direksyon. Bagamat naglalakad si Terence sa isang tiwangwang na eskinita, alam niyang tama ang direksyon na kanyang tinatahak at hindi siya nag-aalala. Gayunpaman, nakita niya ang 5 lalaki na nakapalibot sa isang batang babae. Hindi si Terence ang uri na nakikialam sa negosyo ng ibang tao maliban kung pamilyar ang taong sangkot. Kung hindi, malamang na hindi makikialam si Terence. Pero bakit parang pamilyar ang boses ng dalaga? At ang mga sigaw ng dalaga para humingi ng tulong ay nagulat din kay Terence. Kasama ba niya ang asawa niya sa isang eskinita? Nagulat si Terence. Bakit hindi niya naramdaman ang presensya ng ibang tao? Ang asawa ba ng babaeng ito ay isang top-tier master? Hindi niya maramdaman ang presensya niya. Ngunit maliwanag, mali ang palagay ni Terence. Nang sumigaw si Akira ng darling, malinaw na sumigaw ito sa direksyon niya. Maliban kay Terence, walang ibang tao dito. Tinatawagan mo ako. Tinuro ko ni Terence at natarante siya. Bagamat nakilala niya kung sino siya, isang beses lang niya itong nakilala, at hindi niya ito darling. Ang boses ni Terence ay nagulat sa Blackbird at sa kanyang mga nasasakupan. Akala niya ay random na sumisigaw si Akira at walang tao doon, ngunit nagbago ang isip ng boses ni Terence. Panoorin mo siya. Huwag siyang makatakas. Utos ng Blackbird bago tumalikod kay Terence. Ngunit nang itinoon niya ang kanyang mga mata kay Terence, agad siyang kumalma. Mula sa kanyang pananaw, si Terence ay maliit lamang. Napakapayat niya. Paano ang taong ito ang magiging kalaban niya? Kahit na si Terence ay nobyo ni Akira, tanging ang kanyang chinggang ay bahagyang mas mahusay kaysa sa iba. Paano niya kaya makakalaban silang 5? Kaya, itinapon ng Blackbird si Terence sa likod ng kanyang isip pagkatapos ng isang sulyap. Oo, Sinta, halika tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ang mga taong ito ay gustong makipaglaro sa asawa mo. Ikinaway ni Akira ang kanyang mga kamay kay Terence. Ha! Nanlaki ang mata ni Terence. Gusto ng mga taong ito na gumanap bilang asawa ko. Josephine. Ngunit agad niyang naunawaan na si Akira ay napapaligiran ng mga taong ito. Gusto niyang tulungan siya nito.
Gayunpaman, natakot siya na hindi siya tutulungan nito, kaya nagpa siyang kumbansihin muna ang iba sa kanyang pagkakakilanlan pagkatapos ay ilipat ang problema sa kanya. Mukhang hindi naman walang utak ang magnanakaw na ito. Si Terence ay walang magandang impresyon kay Akira, ngunit hindi rin ito masama. Kahit papaano, medyo maganda si Akira at nakalulugod sa mata. Kaya, kapag siya ay nagkaroon ng problema, kung gusto ni Terence na tumulong o hindi ganap na nakasalalay sa kanyang kalooban. Ikaw ang boyfriend ni Akira. Pinag-aralan ng Blackbird si Terence ng isang mata, may tiwala. Hindi siya pinansin ni Terence at naglakad patungo kay Akira habang nagsasalita, hindi ba sinabi ko sa iyo na manatili sa bahay at magsanay ng ilang taon pa bago lumabas? Tingnan mo, nahuli kang nagnanakaw ng pitakan ng isang tao, hindi ba? Inakala ni Terence na inatake si Akira dahil ninakaw niya ang mga gamit ng Blackbird, ngunit nagkamali siya. Sa katunayan, nagnakaw nga si Akira ng malaking halaga ng pera, ngunit kumukuha din siya ng pera na kinikita sa immoral na paraan. Bagamat kinasusuklaman siya ng Blackbird, kung iyon lang ang problema, huhulihin lang siya ng mga ito kaysa ice-scam siya nang hindi siya gustong halayin. Gayunpaman, ibang-iba ang sitwasyon ngayon na nabasag ni Akira ang isa sa kanyang mga bola. Ngayon, gusto niyang gawin itong eksklusibong pag-aari niya. Kung hindi niya ito ginahasa, nagdusa ba ang isa sa mga bola niya para sa wala? I'm talking to you. Are you f-king bingi? Bakit ka naglalakad? Iniunat ni Blackbird ang kanyang kamay upang harangan ang daan ni Terence ngunit nabigo. Sa isang kisap mata, nasa tabi na niya si Akira. Hindi. Magnanakaw sila, bilasan mo at itaboy mo sila sa akin. Bulong ni Akira. Magnanakaw. Di ba isa ka rin? Tanong pabalik ni Terence. Iba naman. Magaling akong magnanakaw. Masama sila. Napaluha si Akira, nakikiusap ako. Pwede mo ba akong tulungan muna? Mawawala ang virginity ko kung hindi mo gagawin. May mabuti at masamang magnanakaw. Natuwa si Terence. Hindi ba nakakatawa ang paliwanag niya? Ano naman ang kinalaman nito sa pagkawala ng virginity mo? Siyempre may mabubuti at masasamang magnanakaw. Magaling akong magnanakaw, pero nagnanakaw lang sila para sa sarili nilang kagustuhan. Iba ako. Paliwanag ni Akira, tingnan mo, ang dami kong ninakaw pero nakasuot pa rin ako ng murang damit na binili ko sa mga stall sa kalye sa halagang 20 yuan. Oh, ikaw ay stringy. Nagnakaw ka ng pera ngunit nagsusuot ng murang damit. Sinulyapan ni Terence ang kanyang damit at talagang masama ang kalidad nito. Ito ay isang antas na mas masahol kaysa kay Josephine, at halatang nagsasabi siya ng totoo. Exactly. Bilasan mo at tulungan mo ako, hindi ko kayang labanan silang lahat. Natarante si Akira. 776. Nagnakaw ka ng malaking halaga sa kanila. Sinulyapan ni Terence si Blackbird at ang kanyang mga subordinate. Hindi sila mukhang mabuting tao, lalo na kung ikukumpara kay Akira. Lumapit si Terence sa kanya. Hindi masyado. Mga 100,000 o 200,000 dolyar. Maingat na sagot ni Akira. Banal na tae. Tumalon si Terence, hindi naman ano iyon. No wonder gusto kanilang halayin. Hindi ba pwedeng ibalik mo na lang sa kanila? Paano ko maibabalik kung naubos ko na ang lahat? Umiiyak si Akira. Ganoon kalaki ang ginastos mo. Pero hindi maganda ang kalidad ng damit mo. Hindi makapaniwalang bulalas ni Terence. Hindi ko ito ginastos sa sarili ko. Ginamit ko ito sa ibang tao, sagot ni Akira, hindi mo ba ako matutulungan? Alam kong magaling ka. Ginastos mo sa iba. Nagnanakaw ka ba ng pera para sa iba? Nasisiraan ka na ba ng loob? Gusto siyang tulungan ni Terence, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, nagpa siyang mas mabuting lumayo sa kanya. Ikaw ang wala sa sarili mo. Kailangan kong suportahan ang buong orphanage. Mahigit 100 tao ang dapat pakainin. Sa tingin mo, hanggang kailan kaya sila suportahan ng ganoong halaga? Pinandilatan ni Akira si Terence. Nagulat si Terence dahil hindi niya akalain na nagnakaw si Akira para pakainin ang kanyang pamilya.
Pero, bakit parang kasinungalingan? Gayunpaman, ang salitang orphanage ay nakaantig sa puso ni Terence. Hindi pa niya nakita ang kanyang mga magulang noon at makatuwirang magsalita, ulila na rin siya. Kung hindi dahil sa kanyang amo at matandang lalaki, malamang na lumaki rin siya sa isang ampunan. Nagpa siya si Terence na maniwala sa kanya at nagtanong, magkano ang utang mo sa kanila? Babayaran ko muna kayo. Hindi kasing simple ng pagbabayad sa kanila. Ako rin. Sinipa si Blackbird, at nawala ang isa niyang bola. Namula si Akira at bumulong. Ha! Nanlaki ang mata ni Terence sa gulat. Hindi pwede. Ganun ba siya ka-ahas? Nabasag pa niya ang isa sa kanyang mga bola. Hindi katakataka na gusto nilang halayin ka. Wala nang ibang makakadama ng balanse pagkatapos noon. Lihim na naisip ni Terence na kahit ang isang mahimalang doktor na tulad niya ay hindi makapagpapalago ng bago para sa kanya, kung gayon, hayaan mo siyang makipaglaro sa iyo. Hindi kita matutulungan yan. Ano? Hindi. Nanlaki ang mga mata ni Akira, virgin pa ako, okay. Nabalitaan ko na malaki ang halaga ng mga virgin, at iniisip ko na isang araw kapag hindi ko mapakain ang mga bata sa orphanage sa hinaharap, pupunta ako at ibebenta ko ang aking unang pagkakataon. Ha! Halos mapahagalpak ng tawa si Terence ngunit pinilit itong bumalik. Ang ideya ni Akira ay medyo nakakagulat. Gayunpaman, iginagalang ni Terence ang pag-iisip ng ganoon. Isang batang babae ang handang gumawa ng gayong sakripisyo para sa ampunan. Tumingin si Terence sa mga mata ni Akira at naniwala na siya ay tapat. Ito rin ang dahilan kung bakit siya pansamantalang naniwala kay Akira. Okay, please help me first. I owe a favor. I, Akira, am a famous and chivalrous lady. Alam ng lahat na loyal ako. Kung may problema ka sa hinaharap, talagang tutulong ako. Nakita ni Akira na naantig si Terence, mabilis niyang idinagdag. Chivalrous lady. More like a flying thief. Nagkibit balikat si Terence, sa tingin ko wala akong problema. FK. Ano bang pinagbubulungan yung dalawa? Stop pretending that I'm not here. Malapit nang sumabog ang Blackbird dahil sa galit. Isang maliit na puting mukha ang pumagitna. Paano siya naging asawa ni Akira? Gayunpaman, hindi mahalaga kung narito ang kanyang asawa o wala. Dahil nandito ka, hindi kita bibitawan. Ang organisasyon ng magnanakaw ng lungsod ng Starfield at ang sekta ng Feian ay matagal nang magkaaway. Dahil si Terence ay asawa ni Akira, tiyak na taga Feian sect din siya. Dahil nandito siya, mamamatay din siya. Hindi ako nagkunwari na wala ka rito. Nandito ka man o wala, hindi mahalaga sa akin ang paraan, sumulyap si Terence kay Blackbird, paano kita haharapin? Ikaw, maputi ang mukha, hindi ka ba mayabang? Malamig na tumawa si Blackbird, pero hindi ko alam kung kaya mo pa bang maging ganito kayabang sa isang minuto. Ako si Blackbird, narinig mo na ba ako dati? Si Blackbird ang pangalawang pinuno sa organisasyong magnanakaw at sikat siya. Alam ng lahat ng nasa parehong karera kung sino ang Blackbird. Maging ang ilang mga magnanakaw na hindi kabilang sa anumang organisasyon ay naglakas loob lamang na gumawa ng mga pagnanakaw pagkatapos bisitahin muna ang Blackbird. Hindi, matapat na umiling si Terence, Kuya, Blackbird, di ba? Dahil magnanakaw ka at siya rin, magkapropesyon kayong dalawa. Baka pwede mo itong palampasin at huwag nang maghanap ng gulo. Magnanakaw ang magnanakaw, huwag lumampas sa linya at kumilos na parang mga pervert. What the FK? Who the FK are you? How dare you scold me? Sumimangot si Blackbird at tinuro si Terence habang inuutusan ang kanyang apat na subordinate, bugbugin siya hanggang sa ma-disable siya. Pagkatapos, sabay tayong makikipaglaro kay Akira. Hehe. Walang problema, Blackbird bro. Apat na lalaki ang sumugod kay Terence. Kinabahan si Akira. Nakita niya rito si Terence at gusto niyang tulungan siya dahil wala siyang ibang pagpipilian. Sa isang bakanteng eskinita, si Terence ang tanging taong makapagliligtas sa kanya.
Ngunit ngayon ay dumating si Terence, nag-alala siya dahil iisa lang ang tao. Paano siya mananalo laban sa 5 lalaki? Si Terence ay hindi masyadong malakas at naniniwala lang si Akira na kayang labanan ni Terence ang isa sa kanila. Akala niya ay kakayanin niya ang isang tao kaya naman naglakas loob siyang sundan ang magnanakaw sa ilang na eskinita. Naisip ni Akira na kahit nakunin niya ang pera sa kanya, kaya niyang labanan siya ng mag-isa. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang sitwasyon ay magbabago ng ganoon kaga, at napapaligiran siya ng 5 lalaki. Sa sitwasyong ito, maaari lamang siyang umasa kay Terence. Kaya mo bang manalo? Nag-aalala si Akira. Well, gusto mo bang labanan sila sa halip? Tumawa si Terence at naganong pabalik. Ay, hindi, ayos lang. Huminahon si Akira matapos makitang nakaka-relax si Terence. Mukhang na-control ito ni Terence, o iniisip niya kung paano makakatakas ngayon din. Brat, ibigay mo sa amin ang asawa mo, at pwede ka nang umalis. Mababa ang tingin ng isang lalaki kay Terence. Pakiramdam niya ay hindi kakayanin ni Terence kahit isang suntok. Exactly. Tignan mo nga. Baka magnanakaw ka, pero hindi ka makakalaban. Huwag mong sirain ang maganda mong mukha. Nakakainis na magnakaw ka in the future, pang-iinis din ng isa pang lalaki. Bakit hindi mo sila hayaang makipaglaro sa asawa mo? Hindi naman hiniling ni Terence sa lalaki na isama niya ang asawa ng lalaki dahil sa tingin niya ay nakakadiri iyon. 777. F***. Ang bastos pa ng brat na ito sa ganitong sitwasyon. Bugbugin mo siya hanggang hindi siya makilala ng mama niya. Ang lalaking muscled na humiling kay Terence na isuko si Akira sa kanila ay labis na napahiya. Sinimulan niya si Terence nang may galit at sumuntok. Pang! Ang unang tama ay direkta sa katawan ni Terence. Ang suntok na ito ay nagtataglay ng malaking lakas. Iyon ang pinakamagandang suntok na maibibigay ng lalaki. Nagmamalaki ang lalaki. Ibinigay niya ang buong lakas sa suntok na iyon. Tulala ba ang batang ito? Hindi ba siya marunong umiwas sa atake? Hindi niya akalain na makaka-jackpot siya sa unang suntok na ito. Hindi ba siya sinuwerte? Hindi nagaman ang pakiramdam ng lalaki nang maisip niyang ibinalik si Terence sa pamagitan ng suntok. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, naramdaman niyang may mali dahil may tusok ng sakit na nagmumula sa kanyang kamao. Ah! Sigaw ng lalaki sa matinding paghihirap, inalis niya ang kamao niya kay Terence para makitang hindi na kamao ang kamao niya. Na-deform ito at naging meat pie. Nabali ang kanyang mga buto. Oops, my bad. I accidentally broke your hand, your only tool of making a living. Naawa si Terence sa putol na mga daliri ng lalaki at hinawakan ang lugar kung saan siya sinuntok, parang hindi rin naman ganoon kalala ang fortress armor na ito. Nagulat ang lalaking sumisigaw sa sakit nang marinig niya si Terence. Ang brat na ito ay nakasuot ng fortress armor. Kung alam niyang nakasuot siya ng armor, hindi na sana niya ito sinuntok sa tiyan at tinutukan ng utak, sa halip. Kawawa naman. Ngunit sa malas niya, walang gamot para sa panghihinayang. Matatanggap na lang niya ang katotohanang nabali ang kamao niya. Ang natitirang 3 lalaki na hindi pa umaatake, formal na inisip na si Terence ay nag-practice ng ilang uri ng body fortification arts at wala siyang kakayahang makalapit sa kanya nang makita nila ang kanilang kaalyado na nakahiga sa lupa sa sakit. Ngunit nang marinig nila si Terence, napagtanto nila na hindi pala iyon ang kaso. Kaya ang batang ito ay may kayamanan sa kanyang katawan. Walang problema, ang batang ito ay walang tangke. Tanging baluti lamang niya ang nagpoprotekta sa kanya. Dapat nating atakihin ang kanyang ulo sa susunod. Si Blackbird Bro naman nagulat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit nang marinig niyang may pambihirang yaman si Terence sa kanyang katawan, natuwa siya. Go get him. Snatch kung ano man ang armor na suot niya para sa akin. Inaasahan ni Blackbird ang pagkakaroon ng piraso ng kayamanan. Kung nasa kanya ang fortress armor, hindi na siya dapat matakot na mabugbog pa kapag nahuli siyang nagnanakaw. Kung sino man ang may mga ball ang tumawid sa kanya, kailangang magbayad ng kanilang dugo.
Nabalian ang kamao niya, na sumuntok kay Terence, hindi ba? Kinasusuklaman ni Blackbird ang kanyang sarili dahil hindi niya nakilala si Terence kanina. Kung nakilala niya si Terence kanina at inagaw ang kayamanan, hindi siya masisipa at magiging single testicle guy, di ba? Bukod dito, si Akira ay madidisable din. Sayang naman. Naawa si Blackbird bro sa kanyang testicle, ngunit hindi pa huli ang lahat. Kahit papaano, mapoprotektahan pa rin niya ang kanyang natitirang testicle gamit ang Fortress Armor. Gusto sana ng tatlong lalaking muscled na bigyan ng leksyon si Terence ngunit matapos marinig ang utos ng kapatid na Blackbird, naudyukan pa silang pasayahin siya, itinaas ang kanilang mga suntok na nakatutok sa ulo ni Terence. Pang! 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 Tatlong kamao ang nakatutok sa ulo ni Terence. Sa ganang kanila, kahit na si Terence ay hindi nawala ng malay sa pag-ataking ito, dapat man lang ay nagkaroon siya ng concussion. Gayunpaman, gaya ng dati, masyado pang maaga para maging masaya. Isang kirot ng sakit ang ipinadala pabalik sa kanilang utak mula sa kamao. Ah, kamay ko. Ano ba itong sakit, bakit ang tigas ng ulo niya? Ang akin ay may kapansanan din, paano ito posible? Ang kanilang mga kamao ay kahabag-habag sa kamao ng isang dayuhan, ang pinakamasamang hugis na may isip ng isa. Gamulong-gulong sa lupa ang tatlo, sumisigaw sa paghihirap. Isang hindi mabata na tanawin. Ikaw. May Fortress Armor ka rin sa ulo mo. Natigilan si Blackbird bro sa resulta. Hindi siya makapaniwalang apat sa kanyang malalakas at malulusog na alipin ay naging mga lalaking may kapansanan sa isang segundo. Oo. Tumanggo si Terence. Paano naging posible iyon? Wala akong makitang kahit ano dito. Gulat na tanong ni Blackbird. Naghinala din si Akira kay Terence. Kung sasabihin niyang suot niya ang baluti ng kuta sa ilalim ng kanyang damit, lohikal pa rin iyon, ngunit paano niya isinuot ang baluti sa kanyang ulo? Bukod dito, pinaghihinalaan ni Akira si Terence sa lahat ng ito. Hindi siya masyadong malayo kay Terence at maliban sa short, walang kahit ano sa ilalim. Kaya, nasaan ang Fortress Armor na ito? Nawasak ang mga kamao ng mga alipores ng Blackbird. Hindi ganoon ang hitsura ng isang kamao kahit na ang isang kamao ay sumalubong sa isang matigas na dingding na bakal. Karamihan ay mga pasa lamang ang nabuo o ang ilan sa mga buto ay nabali, ngunit imposibleng maging ganoon ang hugis. Sa ganang kanya, ang mga kamao ay pilit na pinipi ng isang panlabas na puwersa at na-deform sa mga meat pie na ito, tulad ng isang pagsabog. Kaya nag-alinlangan si Akira sa pagkakaroon ng Fortress Armor. Siyempre, hindi mo makikita. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Terence habang ipinaliwanag niya. Kasi ito ang martial arts na pina-practice ko. Fortress Armor Arts ang tawag dito. Niloko mo kami. Nagalit si Blackbird bro nang marinig niya si Terence. Pakiramdam niya ay ginawa siyang tanga ni Terence. Naisip niya na mayroong pisikal na sandata ng kuta sa ilalim ng kanyang damit. Sino ang nakakaalam na walang anuman, ngunit ang martial arts na kanyang pina-practice? Hindi kita niloko. I've told you guys earlier, it's Fortress Armor. Sabi ni Terence na may inosenteng mukha. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi ang Fortress Armor Arts? Nikatikip ang ngipin ni Blackbird bro. Napahiya na naman siya. Binalak niyang formal na bigyan ng leksyon si Akira ngunit hindi niya alam na lilito ang kanyang kasintahan ng wala sa oras. Hindi lang lahat ng allipiers niya natalo niya, pero parang hindi rin siya nasaktan sa mga suntok. Iyon ay abbreviation. Akala ko alam mo, pero paano ko malalaman na ganito kakatanga? Sarkastikong sabi ni Terence. Anak, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa mga katangahang martial arts na pina-practice mo. Kilala mo ba kung sino ako? Ang Blackbird ay isang tupa na nakasuot ng lobo. Hindi niya inaasahan ang kakaibang komento mula kay Terence. Alam ko, Blackbird ang tawag mo sa sarili mo bro, di ba? Nagpalit ka na naman ng pangalan. Tumingin si Terence kay Blackbird bro na may nagtatanong na mga mata. Ang lalaking ito ba ay katulad ni Yasi, pinalitan ang kanyang pangalan ayon sa gusto niya. Nakakatuwa ang pagpapalit ng sariling pangalan ni Yasi, ngunit ang lalaking ito na nagpapalit ng sariling pangalan ay halatang walang utak. Ako ang pangalawang pinuno ng organisasyon ng magnanakaw ng lungsod ng Starfield.
Dahil nasugatan mo ang aking mga tauhan, paano natin ito kalkulahin? Hindi tanga si Blackbird bro. Alam niyang imposibleng makipag-away kay Terence ngayon. Nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban dahil ang lahat ng kanyang mga alipores ay natalo. Isa pa, kakaiba ang batang ito. Wala siyang pakialam na masuntok at makapangyarihan ang kanyang Fortress Armor Arts. Ito ay tulad ng isang bakal na plato. Kung kakalabanin niya si Terence, hindi ba siya naghahanap ng gulo para sa sarili niya? 778. Oh! Ikaw ang pangalawang pinuno ng organisasyong magnanakaw. Narinig ni Terence ang tungkol sa Blackbird at nanlamig siya. Miss Brainless, bakit ang swerte mo? Tahimik na tumawa si Terence. Nadagdagan ang swerte mo pagkatapos mo akong makilala. Ang hinahanap mo ay dumiretso para sa iyo. Dati nang tinawagan ni Amara si Terence, na hinihiling sa kanya na bigyang pansin ang organisasyon ng magnanakaw sa Starfield. Pumayag si Terence na ihinto siya sa pagtatanong ng walang intensyon na gawin iyon. Sapat na abala si Terence, at wala siyang oras para hanapin ang organisasyon para kay Amara. Gayunpaman, hindi inakala ni Terence na ang pangalawang pinuno ng organisasyon ay darating kay Terence sa loob lamang ng isang araw. Nandito ang pangalawang pinuno. Paano niya naakit ang iba sa kanila? Dahil nabangga sila ni Terence, nagpa siya si Terence na lutisin ang problema para kay Amara sa kanyang kaiganhawahan. Medyo masunurin si Little Song Girl kamakailan, at nagpa siya si Terence na bigyan siya ng higit pang mga benepisyo. Haha, natatakot ka na ba? Nakita ng Blackbird ang mga ekspresyon ni Terence, at nasiyahan siya sa kanyang sarili sa pag-iisip, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Bagamat hindi tayo kasing bangis ng mafia, hindi kayang masaktan tayo ng isang estudyante lamang ng Feian sect. Coldy, kilala mo ba si Coldy bro? Alam ko, tumango si Terence. May utang pa sa akin si Coldy ng $300,000 para sa kabayaran ng aking sasakyan. Paanong hindi ko siya kilala? Lihim na nag-isip si Terence. Sinusuportahan tayo ni Coldy bro, kaya alam mo na ang gagawin ngayon, di ba? Nakita ng Blackbird na kilala ni Terence kung sino si Coldy, at iniligtas siya nito sa problemang ipakilala si Coldy kay Terence. Dahil alam ni Terence kung sino si Coldy, walang paraan na gugustuhin niyang labanan sila. Anong gagawin? Inaway muna nila ako. Hindi ko man lang sila inatake, nagkibit-balikat si Terence at inosenteng sumagot. FK. Naalala ito ng Blackbird, at totoo nga. Si Terence ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw at ang kanyang mga nasasakupan ay unang inatake si Terence. Sa kasong ito, hindi si Terence ang kontrabida, ngunit ang kanyang mga tauhan na nagpabeye sa kanilang sariling kaligtasan sa panahon ng away. Sino bang nagsabi sa iyong mag-practice ka ng Fortress Armor Arts na yan? Ang Blackbird ay higit na nagtiwala pagkatapos na banggitin ang pangalan ni Coldy. Hindi niya akalain na gagawa ng isa pang hakbang si Terence pagkatapos marinig ang pangalan, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa, humingi ng tawad sa amin, ipaghain mo kami ng pagkain, at bayaran ang aking mga tauhan ng $800,000 para sa mga medikal na bayarin. Pagkatapos ay makakalimutan natin ito. I don't have any money, and this isn't even my fault. Ganito ang katawan ko. Maaaring gumamit sila ng kutsilyo o iba pang armas para salakayin ako, ngunit kailangan nilang gumamit ng kanilang mga kamao. Napangiti si Terence sa mga iniisip ng Blackbirds at mapait na sinabi, ano ang pangalawang opsyon? The second option is that I can call a group of thieves with knives and chop you into pieces. Bale nag-practice ka na ng Fortress Armor Arts. Mamamatay ka pa. Banta ni Blackbird. Nagulat si Akira. Bakit inilantad ni Terence ang kanyang kahinaan? Hindi makapaniwala si Akira. Akala niya ay matalinong tao si Terence. Ilang beses pa niya itong niloko. Bakit sasabihin ni Terence sa Blackbird ang kanyang kahinaan? Mula sa pananaw ni Akira, ang tinatawag na Fortress Armor Art ay kalokohan. Ang Blackbird ay nahulog sa bitag ni Terence sa simula pa lang. Pinaniwala siya ni Terence na ginamit ni Terence ang kanyang katawan para makabawi sa pag-atake, na sinasaktan ang kanyang mga nasasakupan.
Gayunpaman, hindi naniniwala si Akira na ito ang katotohanan. Bagamat hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Terence, naisip ni Akira na si Terence ay gumawa ng mga banayad na galaw sa kanila. Takot na takot ako. Nagkunwaring natatakot si Terence, pero wala talaga akong pera. Ano ang dapat kong gawin? Lumingon si Terence kay Akira, mahal, gaano pa karaming pera ang natitira natin? Pera. Ginastos namin lahat. Hindi inaasahan ni Akira na tatanungin siya ni Terence, ngunit agad siyang nakipagtulungan sa kanya. Ngunit, halatang wala sa swerte ang Blackbird sa pagkakataong ito. Hindi inisip ni Akira na papayagan ni Terence ang iba na samantalahin siya. Last time nung ninakaw niya yung wallet niya, ninakaw din niya yung wallet niya. Labis na pinukaw ng Blackbird si Terence. Paano niya napagbigyan ang Blackbird ng ganoon kadali? Even my wife said na wala tayong pera. Tiningnan ni Terence ang Blackbird na walang magawa. FK. I think you two just won't tell the truth unless you see your coffins. Naturally, hindi naniwala ang Blackbird sa sinabi ni Akira. Nagnakaw si Akira ng hindi bababa sa $100,000 mula sa mga taong ito at kasama ang mga ninakaw niya sa sarili, ninakaw niya ang hindi bababa sa $1,000,000. Dahil nahuli ng Blackbird ang dalawang ito, paano niya ito pakakawalan ng ganoon kadali? Si Akira ay isang dalubhasa sa Qinggong at hindi niya alam kung muli niya itong mahuhuli. Kakaiba rin si Terence. Mahirap din siyang mahuli sa hinaharap. Blackbird kuya, wala talaga tayong pera. Nagkibit balikat si Terence, hindi tayo magnanakaw kung may pera tayo. Hindi ba, mahal? Eksakto. Nagnanakaw tayo dahil wala tayong pera. Bakit tayo magnanakaw kung mayaman tayo? Napakasama ng career. Sinong magnanakaw? Tumanggaw si Akira. What the hell? Sinasabi mo bang masama akong tao? Agad na nagalit si Blackbird, fine. Huwag kang umalis kung may lakas ka ng loob. Manatili ka dito at papatayin kita. Kinuha ni Blackbird ang kanyang telepono at tumawag, Giant dear bro, Blackbird yan. Nasa Lautao Ali ako at nakilala ko si Akira na taga Feian sect at ang asawa niya. Medyo may problema ang asawa niya, pakipadala 10 lalaki na may dalang kutsilyo. Tinapos ni Blackbird ang tawag at galit na tumingin kay Terence, natatakot ka ba ngayon? Hindi ako nagbibiro. Huwag mong isipin na tumakas. Ang Starfield ay teritoryo ng Coldy Bro at hindi ka makakatakas. Kung hindi mo gagawin ang isang bagay tungkol dito ngayon, huwag mo nang isipin ang buhay dito muli. Oh, tawagan mo sila. Ang galing, may mga katulong din ang sekta ng Feian. Hindi umatras si Terence bagkus sinamantala pa niya ito, matagal nang magkaaway ang sekta ng Feian at ang iyong organisasyon at oras na para ayusin ang mga sama ng loob natin ngayon. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng mas maraming katulong. 779. Anong ibig mong sabihin? Natigilan ang Blackbird sa sinabi ni Terence. Malalaman mo ang ibig kong sabihin sa lalong madaling panahon, wika ni Terence habang inilabas ang kanyang telepono, dinadial ang numero ni Amara. Si Amara ay nasa istasyon ng pulisya, tinatapos ang ebidensya para sa kumpanya ng trafficking ng bato. Sa mga testimonya ni Leandro at Jerwin bilang mga biktima, maaari na nilang isara ang kaso ngayon. Kinuha ni Amara ang kanyang telepono nang tumunog ito. Bumilis ang tibok ng puso niya nang walang dahilan nang makita niya ang pangalan ni Terence. Mabilis niyang kinuha, Goodman, naalala mo bang tawagan ako? Mag-isa lang siya sa opisina niya kaya hindi na niya kailangang mag-ingat sa mga sinasabi niya. Senior Song. Nasa eskinita ako ng Lautao, napapaligiran ng organisasyon ng magnanakaw ng Starfield City. Sabi ng pangalawang pinuno nila na tinatawag na Blackbird, papasukin niya ang mga tao at tadteren ako ng patay. Sabi ni Terence. Ano? Nahanap mo sila? Isa rin sa mga pinuno nila. Kumulo ang dugo ni Amara nang marinig niya ang mga salita ni Terence. Gusto niya talagang mag-sprint doon at halikan si Terence. Ang kanyang bilis ay napakahusay. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa organisasyon kahapon, ngunit nalutas niya ito para sa kanya ngayon. Si Terence ay talagang isang mabuting tao.
Napakahusay ng pakikitungo niya sa kanya. Mukhang pabor si Miss Braindead kay Terence. O hindi niya malulutas ang kanyang mga problema para sa kanya. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Amara na matuwa. Kung bakit tinawag siya ni Terence na Senior Song, hindi niya alam kung bakit. Ang aming sekta ng Feian ay naging kaaway nila sa loob ng mahabang panahon. Housemaster, mangyaring magpadala ng mga lalaki upang tulungan kami. Gagawin namin ang lahat ng kailangan ngayon upang mapabagsak sila. Hindi sumagot si Terence sa kanyang mga salita at nagpatuloy, magdala ng mas maraming tao o matatalo tayo ngayon. Sige, sasama ako. Hindi tanga si Amara. Bagamat kakaiba ang mga salita ni Terence, naunawaan niya ang mas malalim na kahulugan sa likod nito. Sinabi sa kanya ni Terence na magdala ng malaking bilang ng mga pulis. Housemaster, ikaw na mismo ang pupunta. Ang galing. Hihintayin kita dito. Binaba ni Terence ang tawag ng hindi hinintay na magsalita muli si Amara. He then pointed at Blackbird, calling for helpers. Sino ba naman ang hindi marunong gumawa niyan? Sabi ng senior ko, ipaglalaban natin ang buhay natin dito ngayon dahil sa sama ng loob natin sa isa't isa. Nanlaki ang mata ni Akira sa gulat. Sino ang tinatawag ni Terence? Kasambahay. Paano nagkaroon ng housemaster ang sekta ng Feian? Ang sekta ng Feian ay ipinasa lamang sa isang solong tao at siya ang nag-iisang estudyante ng sekta. Si Terence ay hindi kahit na bahagi ng sekta, ngunit siya ay nagpanggap na bahagi nito ng mahusay. Bagamat nalilito si Akira, nagpasya siyang manahimik at obserbahan muna ang sitwasyon. Siguradong may dahilan si Terence para gawin iyon. Alam ni Akira na hindi maganda ang pagtatapos ng Blackbird ngayon. Naglakas loob ka bang gawin iyon? Nagngangalit ang Blackbird habang naglakas loob si Terence na tawagan ang housemaster ng Feian sect dito, tumawag ka ng mga katulong at sa palagay mo hindi ko alam kung paano gawin iyon. Dahil ang iyong sekta ay kumikilos ng walang ingat, kung gayon hahayaan ko ang aking organisasyon na patayin kayong lahat. May isang kasabihan na ang mga tao sa parehong propesyon ay lahat ng mga kaaway, lalo na ang isang sekta tulad ng Feian na madalas kumuha mula sa mga nasa parehong karera. Ito ay isang sakit sa lahat ng mga magnanakaw. Siyempre, alam lang nila na si Akira ay mula sa sekta ngunit hindi nila alam ang pagtatayo ng sekta. Hindi nila alam kung saan nakatira si Akira, ni hindi nila alam kung ano ang tunay niyang pagkatao. Kung hindi, ang orphanage ay hindi magiging isang ligtas na lugar para sa kanya. Mula sa pananaw ng Blackbird, naisip niya na ang sektang Feian ay dapat magkaroon ng higit sa isang tao. Si Akira lang ang pinakaaktibo at halatang isa. Dahil hindi pa niya nakita si Terence noon, naniniwala siyang ginawa rin ni Terence ang ginawa ni Akira, ngunit mas banayad si Terence sa kanyang mga kilos. Itinulak ng Blackbird ang pagkalugi ng organisasyon ng buo kay Terence ngayon. Naisip niya na ang sekta ng Feian ay malamang na kumilos at kinasusuklaman niya ang mga ito hanggang sa kanyang mga buto. Muling tinawag ng Blackbird ang pinuno, ang Giant Deer Bro, humihingi din ng tulong ang sekta ng Feian. Handa silang makipaglaban sa atin. Papunta na ang kanilang housemaster, anong gagawin natin? Ano? Humingi sila ng mga katulong. Pati ang kanilang kasambahay ay dumating. Nagulat ang Giant Deer ngunit agad nang umiti, kung hinahanap nila ang kamatayan ay hindi natin kasalanan. 10 tao lang ang pinapunta ko pero ipapadala ko ang lahat sa organisasyon doon at papatayin sila. Okay, sige. Hihintayin kita. Narinig ni Blackbird na parating na ang lahat, agad niyang nabawi ang tiwala niya. Ang kanyang organisasyon ay mayroong hindi bababa sa 40 hanggang 50 tao. Paano sila matatalo laban sa sektang Feian? Ilang tao mayroon ang sekta ng Feian? 8 hanggang 10 tao. Hindi ito inilagay ni Little Blackbird sa kanyang mga mata. Naisip niya na ang sektang Feian ay hindi magiging kawawa kung marami silang miyembro. Kung mayroon silang sapat na mga tao, hindi mawawala ng kumpiyansa si Akira. Ibinaba ni Blackbird ang tawag at itinuro si Terence, Brat, paano kung darating ang iyong housemaster?
Dinadala ng kapatid kong Giant Deer ang lahat sa organisasyon. Babatukan namin kayo. What? No way. Darating na yung leader mo. Nagkunwaring nagulat si Terence, ngunit natutuwa siyang dumating sila. Nag-show si Terence dahil gusto niyang tawagan ng Blackbird ang lahat ng tao sa organisasyon para makuha sila ni Amara ng sabay-sabay. Madaling mapabagsak ni Terence si Blackbro, ngunit kung gagawin niya iyon, magiging mahirap para sa kanila na alisin ang buong organisasyon. Kung ang Blackbird ay nahuli, ang organisasyon ay magbabantay, na ginagawang imposible para sa pulisya na mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Malinaw na ginamit ni Terence ang sama ng loob sa pagitan ng sekta ng Feian at ng organisasyon ng magnanakaw para akitin ang lahat ng miyembro dito. Malamang na hindi maisip ng Blackbird na ang taong tinawag ni Terence bilang pinuno ng kriminal na pulis, si Amara. Sa katunayan, hindi kailanman isinaalang-alang ng Blackbird ang puntong ito. Naisip niya si Terence sa parehong kategorya ni Akira. Bakit magkakaroon ng koneksyon si Terence sa pulis? Imposible iyon. Ang Giant Deer ay hindi karaniwang nagpapakita ng personal dahil kailangan niyang manatiling nakabantay at maging maingat sa mga aksyon ng pulis. Kaya, hindi niya sila masyadong tinanong at hindi niya naisip na si Akira ay tumawag ng mga katulong sa isang buhay o kamatayang labanan. 780. Maging ang may bahay ng sekta ng Feian ay darating, paanong ang pinuno ng organisasyon, ang Giant Deer, ay hindi lilito ng personal. So, natatakot ka na ba ngayon? Hindi karapat-dapat ang iyong maliit na sekta ng Feian na maging kalaban ko. Nakita ng Blackbird na natakot si Terence, at natuwa siya, dapat mong isipin kung ano ang magagawa mo kapag nandito ang boss ko. Hindi kanya pababayaan sa halagang $800,000 o $1,000,000. Napabuntong hininga si Terence sa pagkabalisa at muling tinawag si Amara. Goodman, anong meron? Papunta na ako. Nakita ni Amara ang caller's ID at mabilis na kinuha. Siya ang nagmaneho sa kanyang Leopard at walang ibang tao sa kotse. I have some bad news, Housemaster. The thief organization's big boss, Giant Deer is bringing everyone over and chop us to death. Ano ang gagawin natin? Maaari mo bang dalhin ang mas maraming tao na hindi bahagi ng sekta? Walang magawang tanong ni Terence. Huwag kang mag-alala, dinala ko ang aking buong squad. Lahat ng walang misyon at mga tao mula sa Departamento ng Seguridad ng Publiko ay narito rin upang makipagtulungan sa atin. Sagot ni Amara. How? No way. 10 tao lang ba tayo? Paano tayo mananalo kung ganoon? Nagpatuloy si Terence sa pagmumukha, kailangan mo kaming tulungan kung hindi ay tapos na kami. Hindi mapigilan ni Amara ang mapangiti. May ganitong side si Terence. Bagamat alam ni Amara na si Terence ay naglalaro ng pagpapanggap na nanlinlang sa kabilang partido, naisip pa rin niya na nakakatawa ito. Sige, magpapadala ako ng marami hanggat kaya ko, tumawa si Songlings. Binaba ni Terence ang tawag at ngumisi kay Akira, Darling, may masamang balita ako. Sabi ng housemaster na 10 tao lang ang kaya niyang dalhin. Ano ang gagawin natin? Haha. Wala ka nang magagawa. Isipin mo kung paano mo kami masusuklian saglit. Ninitian ng Blackbird ang kawalan ng magawa ni Terence, pinapatawa mo ako. Gusto mo bang tumulong ang mga tagalabas? Kulang na ang iyong mga tao, at nagpapapasok ka ng mga puwersa sa labas. Huli na ang lahat kahit na may mahanap ka. Exactly. Anong gagawin natin? Malungkot na bamaantong hininga si Terence. Huwag kang magpanik. Baka may maisip ang housemaster. Alam ni Akira na may palabas si Terence. Kung wala talaga siyang mahanap na mga katulong, bakit siya tatayo dito na parang tulala na naghihintay ng bugbugin? Malinaw, may plano si Terence. Kung hindi, tatalunan niya ang Blackbird at tatakas. Maasahan lang natin. Tumanggo si Terence. Hindi may kikaila na medyo mahusay ang organisasyon ng magnanakaw. Sa madaling salita, hindi kalayuan dito ang kanilang punong tanggapan.
Pagkaraan ng ilang sandali, isang pulutong ng mga tao na may hawak na mga kutsilyo at mga metal na paniki ay sumugod mula sa harap at likurang bahagi ng eskinita, na nakapalibot kina Terence at Akira. Natuwa si Blackbird nang makita ang giant deer. Agad siyang tumakbo, "Giant deer bro, ito ang mga tao." Ang isa sa kanila ay si Akira, at ang isa ay ang kanyang asawa. "Oh, ano bang problema ng apat nating magkakapatid sa lupa?" Napakunot ang noo ng giant deer sa apat na lalaki na humihiyaw sa sakit sa lupa. Nagpractice ang brat na iyon na tinatawag na Fortress Armor Arts. Ginamit ng mga kapatid ko ang mga kamao nila, at naging ganito sila. Mabilis na paliwanag ni Blackbird. Ganun ba epektibo? Nagulat ang giant deer dahil hindi niya alam ang pagkakaroon ng ganoong sining. Oo nga. Pero sa tingin ko, hindi niya sinasadyang nalantad ang sikreto niya. Hindi siya natatakot na bugbugin siya ng mga tao, pero takot siya sa kutsilyo. Natuwa si Blackbird, sa tingin ko hindi siya natatakot sa malalakas na pag-atake kundi sa matatalas na sandata. Ma'am, reasonable, tumango si giant deer. Bumulong si Akira kay Terence, "Oy, humingi ka ba ng katulong o hindi? Napakaraming tao. Kaya mo ba o hindi? Kung hindi ito gagana, tatakbo na lang tayo," ngumiti si Terence. "Hindi ako nagbibiro. Hindi ako pwedeng mamatay. Kung patay na ako, walang mag-aalaga sa mga bata sa ampunan. Mamamatay sila sa gutom." Natarante si Akira. "Nagnakaw ka ba talaga para sa mga batang iyon?" Pinag-aralan ng mabuti ni Terence si Akira. Si Akira ay hindi mukhang isang maluho na tao, at hindi siya dapat manamit ng ganito sa kanyang kita. "Oo naman. Gusto mo mag-donate? Tumatanggap ako ng donasyon," sagot ni Akira. Akira, dapat mong baguhin ang iyong paraan ng pagkakakitaan. Hindi magandang magnakaw sa lahat ng oras. Hindi nagustuhan ni Terence ang propesyon bilang isang magnanakaw dahil ang kanyang tiyuhin ay isang mapaghimalang magnanakaw din. Gayunpaman, naisip lang ni Terence na hindi sapat ang kakayahan ni Akira. Akala niya ay mahuhuli na siya mamaya. Ano ang iba pang mga propesyon na maaaring kumita ng mas maraming pera sa akin na kasing bilis ng pagnanakaw? Akira rolled her eyes, mayroong higit sa 100 tao na kailangang kumain araw-araw. Alam mo ba kung gaano kamahal ang pagkain sa panahon ngayon? Nakabili ka na ba dati ng bigas, mantika, at asin? Kahit na 10 yuan ang budget ng bawat tao sa pagkain araw-araw, mahigit 1,000 iyon. At lahat ng learning materials, medical fees para sa mga batang may sakit, bagong damit, bedsheet, panggas, at kopa. Mga bayarin, hindi sapat ang 50,000 dolyar para magtagal kami ng 1 buwan. Hindi inaasahan ni Terence na ang kanyang mga salita ay magiging dahilan upang siya ay magbulalas. Ngunit naisip niya na matagal nang pinigilan ni Akira ang mga emosyong ito. Wala siyang kausap at ibinulsa niya ang lahat kay Terence. Sa katunayan, hindi madali ang buhay ni Akira. Walang ibang propesyon ang nagkaroon ng ganoon kataas na kita. Si Akira ay walang espesyalidad, at ang pagnanakaw ang tanging paraan niya upang makalabas. Hindi ba nagde-donate ang mga tao sa orphanage? Tanong ni Terence. Oo, pero ano ang magagawa mo sa 3 hanggang 5,000? Napabuntong hininga si Akira. Labis na naantig si Terence. Kung totoo ang lahat ng sinabi niya, iginagalang ni Terence ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Sinuportahan niya mag-isa ang isang buong orphanage at isa siyang dakilang tao kahit saang propesyon siya nagtrabaho. O diba, yung Fortress Armor Arts na binanggit mo kanina, meron ba talagang ganyang kung fu? Pwede mo ba akong turuan? Naalala ni Akira ang paraan na ginamit ni Terence para tanggalin ang mga lalaking iyon na nagtanong bilang paghanga. Sa tingin mo posible ba? Kahit ang Golden Shield ay walang ganoong epekto, umiling si Terence. Ginawa lang niya ang pangalan. Sa katunayan, hindi ito ganoon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.